everyone! Welcome back again dito sa ating YouTube channel. And for today's video is meron akong nabasa na isang question doon sa comment section dito sa ating YouTube channel. So, nag-comment siya doon sa isa doon sa mga videos ko. And ang scenario is ganito. Meron silang pinaka-main meter. Tapos si tenant na bunso at si kuya is nakatira doon sa isang bahay. Si tenant na bunso is meron na siyang submeter. Ngayon, si kuya, gusto niyang magkaroon din siya ng sarili niyang submeter para sa ganon is malaman nila pareho kung magkano talaga yung nakukonsumo nila sa loob ng isang buwan. Pero ganito yung nangyari. Si bunso, nakakonect na siya doon sa main meter. So, nakasubmeter siya. And si kuya, dapat magsasubmeter din siya. So, dapat doon din siya kukonect sa pinaka-main meter. Kaso ang nangyari, parang naging submeter to submeter. Ibig po sabihin, si kuya, nag-submeter siya, kumonek siya sa submeter ni bunso. Hindi doon sa pinaka-main. So, ang tanong po ni bunso, paano po nila kukomputin yung mga nakonsumo nila? Kung si kuya niya is nakakabit sa submeter niya. Tapos siya, yung submeter ni bunso is naka-direct doon sa main. So, meron tayo ditong example. Based po ito sa pagkakaintindi ko dun sa scenario. Pero, if ever na meron pa kayong mas magandang idea or mas maganda yung pagkakaintindi nyo, pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section. So, i-correct nyo po ako kung sa tingin nyo po ay mali yung aking pagkakaintindi or yung aking binigay na example. So, ito guys, may ginawa ko dito example. So, ganito yung scenario based dun sa pagkakaintindi ko sa tanong ni kuya. Ito yung main meter. Ito si bunso na tenant. Naka-submeter siya, naka-connect sa main. So, di ba dapat si kuya gusto niya mag-submeter, dapat dito siya ko-connect kay main. So, ang nangyari, hindi ganito. So, ayan, i-disregard natin siya. Ang nangyari, yung submeter ni kuya, dito siya kumonect sa submeter ni bunso. So, parang ang nangyari is submeter to submeter yung naging connection nila. So, ang tanong, paano nila kukumputin at paano nila malalaman yung konsumo nila bawat isa since eto nga, si kuya is nakakonect sa submeter ni bunso. So, may ginawa akong example dito. Ayan, tanggalin lang natin to guys. So, ito yung example ko. Ayan. So, ito guys is based sa pagkakaintindi ko ha. Kaya gumawa ko dito ng example para makita natin yung magiging computation ni bunso na submeter. Ayan, submeter ni bunso at submeter ni kuya. So, ayan. So, halimbawa, ang cutoff period niya is January 7 to February 8, ayan yung cutoff niya. Tapos, meron silang bill sa loob ng isang buwan na 680. Ito yung, for example, ito yung galing kay Meralco ha. Ito yung monthly bill niya. And then, may kilowatt hour sila na 64. So, para makuha natin yung per kilowatt hour, i-divide lang tong dalawang to. 680 divided by 64. So, ito yung makukuha natin na total amount, 10.63. Ayan. So, ayan yung magiging basis natin. So, balik tayo dito kay bunso. So, si bunso nakasubmeter. So, dapat meron tayong previous reading at present reading. Let's say yung previous reading ni bunso nung nakaraang buwan, by December to January, ang previous reading niya sa submeter niya is 10. Tapos, ngayong present reading na ngayong cut-off January 7 to February 8, nag-reading siya. So, ang present reading niya sa submeter niya is 20. So, ang gagawin dyan is, ililess nyo lang yung dalawang yan. Ayan. So, kahit baliktarin nyo itong dalawang to guys, parehas lang yan, 10 pa rin ang lalabas. So, ang gagawin nyo po is 10 times 10.63. So, yung 10.63 is dito po yan sa kinumpute natin dito sa total bill at saka kilowatt hour. So, ayan. I-multiply nyo lang yan. So, ito yung total, 106.30. So, bali, ito yung konsumo ni bunso sa loob ng isang buwan. Ayan. So, ngayon, pumasok si kuya, dumating si kuya. Ayan, nagkabit si kuya ng submeter, nakatap kay bunso, sa submeter ni bunso. So, kukunin natin din yung konsumo ni kuya. Since bagong kabit yung submeter ni kuya, so wala siyang previous reading kasi bagong kabit. So, zero pa rin po yun kasi bagong kabit siya. So, ngayong nag-reading na, itong cut-off na to, January 7 to February 8, nag-reading na. So, magkakaroon siya ng present reading. So, kasi di ba nagkabit nga siya ng submeter, nag-tap siya dito kay bunso. So, ngayon, lumabas sa reading niya, sa submeter niya, 30. So, syempre, 30 pa rin yung total dito kasi wala naman siyang previous reading. Pero kung meron siyang previous reading, ililess lang yon. So, since bagong kabit nga yung kanyang submeter, so 30 yung kanyang nakonsumo sa loob ng isang buwan, i-times lang din natin do sa 10.63. Ito po yun.
Ayan. So, ang total bill niya sa loob na isang buwan is 318.90. So, ayan guys, na-gets nyo. So, nakuha natin yung parehas total amount nung parehas na submeter. Diba? Ito yung question kasi ni Kuya eh. Ayan, paano daw makukuha yung actual consumption ng dalawang submeter? Kasi si kuya niya nakakonect sa submeter niya. So, ganito yung gagawin yung computation. So, parang ang magiging total ng dalawang submeter, bunso at saka ni kuya, is i-add nyo tong dalawa. So, dito tayo. Ayan, i-add nyo siya 106.30 plus 318.90. So, yung total bill ng dalawang submeter is 425.20. So, di ba meron tayong monthly bill na nanggagaling kay Meralco which is 680. So, ang gawin po natin, itong 425 na total bill ng dalawang submeter, ilas lang po natin doon sa total monthly bill. So, ganito siya. So, ito siya, 680, ilas lang natin yung 425.20. So, may matitira siya na 254.80. So, tong 254.80, ito yung bill ng main meter. So, ganyan ko po siya kukumputin na based po dun sa scenario na binigay ni Kuya. So, ang tanong niya kasi, paano daw makukuha yung total bill ng dalawang submeter? So, ito po yung pinakita ko. So, sana po naintindihan niyo siya guys. Ganyan po yung magiging computation ko if ever man po na mangyari sa amin yung ganyan. Kasi ang importante po dito is makuha natin yung actual na nakukonsumo ng bawat submeter. Para malaman po natin kung magkano talaga yung nakonsumo ni Bunso at ni Kuya. Para maging fair yung babayaran. Kasi possible din na si Kuya malakas siya, baka may aircon siya or may iba siyang gamit. Tapos si Bunso mahina lang yung gamit niya kasi baka ilaw lang ang gamit niya at electric fan. So depende po yun sa mga appliances na ginagamit natin. At saka kung gano'n natin katagal ginagamit yung mga appliances natin. Siyempre, kumukonsumo yan ng kuryente. So, yan lang po. Sana naintindihan po ninyo. So, ganun lang guys, yung pagkukompute natin para makuha natin lahat yung actual consumption natin per submeter. Based po yun sa sa scenario na nakikita ko dun sa question ni Kuya. Kasi parang ang nangyari po dun is submeter to submeter. So, syempre, gustong malaman ng bawat isa kung magkano ba talaga yung nakukonsumo. Syempre, magiging unfair dun sa isa kung hindi mo alam dahil syempre, hindi natin alam kung malakas siya gumamit o hindi. Pero kung nakasubmeter po, malalaman po natin kung magkano yung nakukonsumo natin. So, ayan, ito po is example ko lang to para at least mapakita ko yung pwedeng maging computation ninyo. Kung baga guide nyo lang po. Guide nyo po siya para makompute nyo siya ng maayos. So, kung may question po kayo, ayan, pwede pa rin kayo mag-comment dyan. Kahit po sobrang tagal na yung mga tanong dyan, nire-replyan ko pa rin po. And then, pag may nakita po ko doon na medyo kakaiba yung tanong, and then kaya ko naman siyang i-explain, gagawa natin siya ng video para at least pag in-upload ko, pwede nyo siya maging basis. So, yun lang. Thank you sa panonood. And syempre, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and i-follow and i-like nyo rin po yung ating mga uploaded videos. So, yun lang. Thank you so much. Bye-bye.